Super Chunky Bote sa Doubles! Paspas ang dagang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita gikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita ug paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup! Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon ug kalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup! Mga kapuso, sa mga lugar nga mabot na itong Sibya o sabi sa nasa mga partes Pilipinas. Welcome diri sa live edition ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Round. Adlaw karon nga Miyerkules, Disyembre 10, 2025. Mga kapuso, kita ba'y mag-uban ha sa pagtuki aning mga dagkong iso sa lokal, national ug international. Super Radio! Super Radio! Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. gipahibaw sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR nga nipasaka na sila og kasong kriminal batok sa kumpanya nga nagpaluyo sa Monterrasas Residential Project nga nahimutang sa Barangay Guadalupe, Ciudad sa Sugbo. Sumapa ni DENR Secretary for Legal Affairs and Enforcement Attorney Norlito Eneran nga kasong kalapasan sa Section 77 sa Presidential Decree number 705 kung ang Revised Forestry Code ang gipasaka batok sa korporasyon. Ang maong kaso doon na nisilot nga duha ngadto sa 4 ka tuig nga pagkapriso mga kapuso na ay multa nga 1,000 ngadto sa 10,000 ka pesos. Adtong Nobyembre, una nang gibutyag sa DENR nga dunay tulo ka mga kalapasan ang ilahang nakita sa katukuran sa maong high-end residential project ug sa retention fund niini. Nakip sa kalapasan mao ang giingong pagputol sa 700 ka mga punuan sa kahoy niadtong 2022, diin 11 na lang ka mga punuan sa kahoy ang nahabilin sa dihang nakaangkon sila og tree cutting permit alang sa maong proyekto. Gawas pa niini, giingong pakyas usab ang Monterrasas sa pag-angkon og discharge permit na kalapasan sa Philippine Clean Water Act of 2004. Giingong pakyas usab ang Monterrasas sa pagpatuman sa napulo ka mga kondisyon sa Environmental Compliance Certificate niini. Super Chunky Bote sa Doubles! Super Radio! Mikabat sa 10 milyones pesos ang gibilin nga danyo sa sunog nga miigo sa usa ka kumpanya or company showroom and store sa Barangay Gizo, Ciudad sa Mandawi ganinang buntag. Matud pa ni FO2 Mark Anthony Igonia, ang fire investigator sa Mandawi City Fire Station, nga nagsugod ang sunog sa dihang nabantayan sa usa ka empleyado ang usa ka electrical grounding. Nadawat sa kabumbirohan ang alarma sa sunog alas 7:00 sa buntag, nag-iisa kini sa second alarm. Hingpit nga napaong ang sunog pagka alas 8:22 sa buntag. Nasayran nga ang maong building nagsilbing storage og showroom sa styro og insulator products. Usa ka babay ang gikataho nga naangol atol sa maong sunog apan luwas ra hinuon ang kahimtang niini. Samtang pagka alas 9 sa buntag, laing sunog ang gialarmahan sa Barangay Subang Dako. Apan dali ra kining napaong sa mga residente sa dapit.
Super Tanking Bote sa Double S! Double S News Roundup! Okay mga kapuso, arita suba na ito maghihisgotanan kari sa tuang tulumanuna sa Double S News Roundup. DSWD-7 Regional Director Charlene Marie Lucero mga kapuso ni pahimagnonis publiko batok sa mga tao nga nagpakaarong ingnon nga staff sa DSWD aron makapangilan. Kini humaan na kanawat si Lucero og tawag gikan sa mga suppliers nga may nanawag sa ilaha nga nagpaila nga siya si Regional Director Lucero diin nangayo kini og kwarta. Ang pigin mo mga kapuso, labi na sa ito mga negosyante karon pa mga kwartahan nga individual. Usually, ating atake na rabagi drone sa mga mangingilan. Ngarong pampasko mga kapuso, bag-ong tuig. O gini, huna-huna sa tao, daghantag kwarta. Mag-ampingin mo mga kapuso, kini experience nis mga supplier sa DSWD. Itawagan daw sila nga nagpaila nga siya daw ang regional director sa DSWD. Hibong ang mga suppliers nga, if ikaw ang regional director, nga nung nagtagalog man ka? Bisaya man ni si Charlene Lucero mga kapuso. Dito pa lang, nayabo na ang mangingilan. Kuwang training, no? Ngayon nga klases mangingilad kuwang training. Ngilad kayo mo, practice mo Bisaya. No, dili kay magtagalog-tagalog mo diha. Bisayang dako aning si DSWD Regional Director Charlene Lucero mga kapuso. Pero maayo po ni ilang supplier kay madudahon, no? Kinahanglan gina karon dapat madudahon ka. Inaapan po ni ang DSWD manggod na ani sila no contact policy. No, ang regional director dapat dili mo contact sa mga suppliers, no? Walay mahitabo dapat ngayong anak para dili ma-influensyahan mga igala, which is nindot nga polisiya ba? No? Ikay ni sa bisan unsa nga klases problema mga kapuso, may tagsondo nis uban. Uban nga mga dagkong kumpanya o uban nga mga departamento, mga government agencies mga kapuso kining no contact policy. Kaya para dili na si tawag na, dili si tawag na ma-influensyahan ang bidding, wala mga kwan. Pikas bahin, Cebu City Mayor Nestor Archibal ipadali sa Local Finance Committee ang pagduso og endorsement alang sa Supplemental Budget number 3 ngadto sa konseho nga mokantidad sa 1.5 billion pesos. Gamiton ang 500 million pesos alang sa padayong konstruksyon sa Cebu City Medical Center. Lot acquisition sa mga gidemolish nga panimay, rehabilitation sa mga biktima sa bagyo ug ang sobra alang sa bonuses sa mga kawani sa syudad. Isa kong kilay pagkadungog na ko nga gamiton ang kwarta sa Cebu City Medical Center. Gaway klaro na ginaning tambalan ng mga kapuso. In fairness ni Mayor Nestor Archibal, iyahang ginasuwayan o pahuman ang maong proyekto. No? Di ba na budgeta naman isa nakalabay mga administrasyon? Hangtod karon di gyapon ni mahuman, no? Gabihaning tambalan na gyud. So may naa ng murtauan siguro na. Pablisingi siguro na ninyong balik ng CCMC kay murag tauan na. Wag human-human, no? Di ba? Sige ang construction, pero way human-human. Mura na mag-unsa katas ang 10th floor naman na. Tuda, ginakutauan, ginadiha na, agroitik balang. Kay masaag guro na mga construction worker, di makahuman silang construction kay mga saag tungod ning mga tikbalang siguro na duda na. Pila na kundi ka-budget ang gigahin aning tambalan na wa gyapon na human bida. Naunahan na lang mo sa mga construction palibot anang mga Cebu City dagang kay construction ay nangahuma na lang. No? Nangahuma na lang ng mga kondo, mga building, nahuma na lang ganin ang sa Fuente Osmeña nga BDO nga building. Man na. Mas taas pa na si CMC niya. Mas tanaw kas building des Fuente Osmeña. Bakita mo na nga nindot kay examine mga kapuso na kaslan. Diba, bangko may tag-iya na. At na des may Fuente Circle, diba nindot kay CCMC, circle na ganina, pero naglison mo puro mahal.
duda dako akong engineer murag tawaan gina no. Nahanglan na ginagtawas. Ulang gani makahatag og solusyon para mahuma ng CCMC kay korupsyon. Murag kapidaghan naman kayo mga politiko nagsigig batikos anang CCMC nga korap o may napriso. Budget wa tay problema sa budget na idaghan. Kanang di man mahuman tawaan. Anay tikbalang windy o guban pa nagsatapok siguro na diha. Sa Pikas Bahin mga kapuso, kilusad sa Babulo Police Station 4 sa Cebu City Police Office ang mobile library. Diin unang makabenepisyo ang mga tinunan sa Mabulo Elementary School. Indot sa nida. Okay, labi na sa datos naman sa DepEd mga kapuso, no? Taas kayo tag mga bata nga di ka maumubasa. Tinuod na. Datos na gikan sa DepEd. Di ka naapod to'y taas po to ang data sa mga bata nga ka maumubasa pero di ka maumusabot. Noon na. So kani, tanang makaayo sa itong mga kabataan, mga igala, suportado ginas DYWS. Binaning gibuhat sa Mabulo Police Station 4, mobile library mga higala. Good job, Mabulo. Super Radio! Sa Pikas Bahin mga kapuso, oy! Ito sa Mandawi mga higala, grabe itong sunog dito. Cebu City na hitabo gani kagabi. Gabi ito kadlaon. No? Kudako to kay 80 kabagabalay mga kapuso sa may Tagunol Pardo mga higala. Gabi ide sakto kay naka-breaking pa man ko ato. Gabi dito mga alas 6. Kanang sunog sa Tagunol Pardo mga kapuso. Kung nahitabo kagabi. Matod pa ni SFO3 Wendell Villanueva nga grabe kagamay sa daan sa area niya dagko kay mga balay mga kanang dagko kay ila mga truck gagmay kay dan niya para makaabot ka sa lugar nga nasunog agi pagag iskinita or ang daan pertib yung gamaya. So ang gibuhat daw nila sa mga bumbiro na to matod pa nga SFO3 Wendell Villanueva sumpay in taon na bagahos. Kinahanglan na siguro na buhatan og laing mga daan siguro ngayong anang areas di ba Sir Wendell? Kinahanglan na ginabutangan og kanang i-appeal sa reblocking ba? Mag-reblocking ang area, i-appeal hasta antong daan kay para pasudlan maskin ang katong mga gagmay lang mga fire truck nga penetrator, di ba na? Makita mo ang gagmay nga mga fire truck. Ano yung mga tawag na nila mga penetrator na mga kapuso? Unay unang mo responde kay gamay man makasud sa mga iskinita. Pero katong nahitabos Tagunol murag tungod sa kagamay sa daan maskin ang penetrator nga fire truck wa kasud. Hanglan nagre-blocking mga kapuso kunya pagpalapad sa mga karsada pinang mga ang area no. Uy, pag ora kita naghisgod og sunog asa man sunog karon baga orasa sa Sikalco Labangon. Sikalco Labangon mga kapuso naray sunog karon. Oo ko may pawa ko maghisgot og sunog. Asa man A. Lopez, Balago Drive, Labangon. First alarm na as per SFO3 Wendell Villanueva. Mauna ni ron. So if nahibong mo ron mga kapuso nganong naay sunog nganong naay mga fire trucks nga naagi sa inyong lugar natay sunog girespondihan sa tong kabomberohan des may A. Lopez, Balago Drive, Labangon, Triangle Offense gideploy na mga kapuso. Ang landmark ani Bliss nga sementeryo. Ba? First alarm residential ni. Giveaway mo sa itong mga kabomberohan na traffic na baro mga orasa, no? Alas 5:44 mga kapuso, traffic ron, kadungog mong bumbero nga padung sa inyong lugar, palihog, padaplin. No, kay kinahanglan ni maabot sa lugar kay residential area ra ba ni ang girespondihan nila. Nga balay ni, dili na ni usa ka dakong establishment, balay ni mga kapuso. Dako naman dayon ni. Asam niya gion ari-agi minteryo, uot kaayo A. Lopez. Munigikan sa itong mga kaubanan nga mga fire responders mga igala. Istorya sila asa dapit mo agi. Muna ha, pahimagno sa itong mga kaigsoonang nag-drive ron, kada mainaw ka na mag-aurasan, kadugog bumbero, liwag ta. Daplin tagamay, kaniyong trabitaw na. Agi asa na itong mga bumbero mga kapuso.
kay residential area ang nasunog karon mga orasa sa may A. Lopez, Labangon, Cebu City. Anyway, sa di pa tayo matusunahan, palutson. Paspas nga asoy sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Sa di pa nato nidawato na report sa itong mga kapuso nga mga kaubang reporters, second alarm na ang sunog di napita sa A. Lopez, Balago Drive, Labangon mga kapuso na. Kung Osbon, second alarm na ang sunog diha sa A. Lopez, Balago Drive, Labangon, Cebu City nga girespondihan sa itong kabumbiruhan. Sa pikas bahin, kapin 5,000 ka mga mananagat na hatagan og hinabang tungod sa epektos bagyo. Super Norman, pasok! May apod na po og mga food boxes o mga kinahon nga mga pagkaon ang City Agriculture and Fisheries Office inubanan usab sa partner niini ang Department of Social Welfare and Development Office sa Region 7 ngadto sa mga mangingisda o mananagat diya sa isla sa Ulango kaganihang buntag diya sa may Mini Hopes Dome sa Barangay Talima. Pabot na to sa 2,565 ka mga mangingisda diya sa mga barangay sa Talima, Barangay Tinggo, Barangay Tungasan, Kauoy, Baring, Santa Rosa ug San Vicente ang nakadawat sa maong mga food boxes. Ang mga manargat mao ang mga apektado ni adtong nagsunod-sunod nga mga kalamidad sa bagyong Tino, bagyong Uwan ug ang bagyong Birbina. Ang ilahang nga mga bangka gawa nila mapasaka na nga guba atol sa dagko nga mga bawd diya sa dapin sa Kabaybayonan. Doon na pa'y mga nalunod nini samtang di ang kurahi diya sa dapin sa dagat. Matupan ni Mayor Cindy Chan nga matag barangay magpadayon sa pag-implementar o sa pag-awhag ngadto sa komunidad sa mga butang nga angay nila nga hibaw na daan aron nga dili umalikayan ang mga danyo sa ilahang mga bangka o mga gamit sa kagamitan sa ilahang pagpanagat. Mato pa ni Chan nga kinahanglan magtinabangay ang mga fisher folks o ang syudad o ngayon man ang national nga mga ahensya aron nga dili mapasagdan ang mga nanginabuhi sama sa mga mananagat. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Korean National nga dunay warrant of arrest sa kasong illegal recruitment og estafa nadakpan. Super Decime, pasok! Gidako pinasikad sa warrant of arrest ang usa ka Korean national tungod sa kasong illegal recruitment ug estafa sa Hall of Justice, Barangay Pusoka, Lapu-Lapu City kagahapon. Sa hapon ang akusado mong 53 anyos sa Korean national temporaryo nga nagpuyo sa Agus Road, Ibabaw, Barangay Marigondon, dakban sa Lapu-Lapu ug nabutang isip top 9 most wanted person provincial level. Ang kapulisan sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Mandawi City Field Unit ang implementar sa warrant of arrest. Nagatubang ang akusado og kasong illegal recruitment ug strika sa kasong estafa. Ang warrant of arrest ni-issue nitong November 4, 2025 ni Honorable Victor Ramirez Aguba, presiding judge sa Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 265 sa illegal recruitment penalized under provisions sa Section 6 in relation to Section 7 sa Republic Act 8042 nga giamendar sa Republic Act 10022. Laing warrant of arrest ang na-issue ni adtong November 6, 2025 ni Honorable Aida Dacara Coliflores Romero, presiding judge sa Metropolitan Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 122 sa kasong estafa ubos sa Article 3152A sa Revised Penal Code Las Piñas. Walay piyansa ang kasong illegal recruitment samtang tag 54,000 pesos kada usa ang piyansa sa kasong estafa, 3 counts. Temporaryo nagstudiya sa CIDG Mandawi City Field Unit Office ang akusado. Kini si Desmond Padilla sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat Super Norman Mendoza ug Super Decime Padilla sa inyong mga reports. Super Radio. Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, nasa ato ang linya si Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Ma'am Ana, maayong hapon. Yes, sir. May hapon sa Tontan ng Tibaminaw. Makin itong weather update. Ang amihan or northeast monsoon ang nagapiktan karon sa northern Luzon. And so far, what na monitor na LA or bagyo dool sa PAR. Sa itong forecast weather condition diri sa Visayas, makasinati na kita generally for weather or init na panahon. Gawa sa sansaan localized thunderstorms, especially hapon or kagabi yun. And sa itong hangin o kadagatan, hinay nga ito sa kasarangan na hangin, gikan sa amihan ng sidlakayan nito sa amihanan.
ang magapasulabi and ang atong kadagatan malinaw nito sa kasalangan ang mga pagbalod. Diri sa Subo, ang atong kadagatan na ay paghunas alas 7:24 sa pagabhion and mutaob ining alas 2:17 sa kadlawon ugma. Temperatura nato sa Metro Cebu ug Madlawa is nasa 26 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw ni salog ni alas 5:23 sa kahaponon mo silang ining alas 5:51 sa kabuntagon. Mukha na itong update, kini sa nadungdong kinilin sa Diyos at Prasa, maayong hapon o dagang salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa Double S News Roundup. Sa di pa tamutusunahan mga kapuso, palutson sa tani, agato abaga commercial sa atong Paspas nga asoy sa mga balita. Double S News Roundup. Okay mga kapuso, balik ta diri sa ato ang tulumanon sa Double S News Round. Gyapon, ini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kimbote mga kapuso. Super Radio. Kita maglangan, arita sa tabagahisgotanan. Kamayng update mga igala, fire out na. No, napalong na sa to ang kabumbirohan ng sunog diha sa may kinini ang Labangon. E. Lopez Labangon mga igala. Napalong na sa to ang kabumbirohan ang sunog mga kapuso. Paabot lang tagdugang detalye ni ini mga igala. Ika ni SFO3 Wendell Villanueva. Importante na palong na sa ato ang kabumbirohan ug mayog untag wa nay lain pang mosunod kay nagtubag-tubag naman yung mga sunog ron. Paita bitawan niya. To zero gid no sa interview ganinas balitang bisdak mga kapuso, back to zero gid no. Wag gyud laing masultian na back to zero gid mag-amping gid ta kanunay mga kapuso. Sa Bikas Bahin, yanunso ni President Bongbong Marcos Jr. mga igala nga kansilado na ang Philippine passport ni Boss Zaldico. Kansilado na mga higala ang passport ni Zaldico mga kapuso. Gikansilar na kaganinang alas 5 sa hapon. Ikumpirmar sa Department of Foreign Affairs na DFA. Marag mo na Department of Foreign Affairs mga kapuso nga kansilado na ganila tungod sa order sa korte ba ni? O ni BBM mga kapuso nungdan nga kansilado na ang passport ni Zaldico mga kapuso. Ang pangutana kung pauli-o na ba siya diri di sa ko katubag no? Pero ni order na daw si BBM mga kapuso i-trace na kung asa si Zaldi. So karon wa gud mo kebaw asa siya ha. Pero kansilado na no manigingon ni BBM ug sa Department of Finance mga kapuso. Pero duda nako multiple passport ang naa ani ni Zaldico. Sa kadato ani napugol ka buok eroplano ani. Duda na ko multiple ang passports ani. So makalusot-lusot ra po ni bisan pa man nga kansilado na iyang Philippine passport no. Ato lang nga tan-awon kung unsaon sa administrasyon para mapauli kining si kinini ang Zaldico mga higala no. Nya ni depensa pod ra bato iyang abogado no si Roy Rondain mga higala nga unsa niyang giingon nga wala pa daw nila madawat ang pagkanselar or wa nila makuha ang letter nga nakanselar na ang kinini ang passport ni Bossing Zaldico no matud pa sa tigpamaba ni Zaldico nga si Attorney Roy Raduin mga kapuso. Ang opisyal nga tigpamakak ni Zaldico.
Kuning official nga tig pamakak para niya mga higala kay makahinumdum mo grabe biya to sa mdag depensa mo ingon gito siya nga inosente ang ako ang kliyente. Hala. Iman ka na mo ang kontraday si Saldi kung tinuod ang tanan. Hala. Diba? Sa una, grabe depensa sa abogado ito eh. No? Matod pa nga ni Attorney Roy Rondain, wala pa daw sila kadawat. Og report nga na-cancel na ang passport ni Zaldico. Matod pa ni ini nga bago niya nadawat ang motion to cancel his passport nga gi-file diya sa 5th Division. Naa daw siya 5 ka adlaw para mo kisi-kisi or suklan ang maong nga muson mga higala. Muna giingon ni Attorney Roy Rondain. Pero alas 5 sa hapon, kanselado na ang kwan. So, mayong tag mapauli na no, mga kapuso, kining si Zaldico kay siya rin makatubag ni ining tanan. Makatubang na siya sa mga senador, upang mga tao. Ya, isa-isay kung unsa gyud nahitabo. Kay mas maayo ginanggikan sa tao nga involved gyud ang istorya. At least masubay na to, matakdo na to ang mga detalye mga kapuso. Ang istorya ni Diskaya, isumpay ni Engineer Bryce, isumpay po sa laing mga nitistigo, no, mga higala, aron makita gyud nato kung asa ganitaman ang paper trail. Kinsa gyud ang mga tauhana ang nalambigit ni ining flood control issues nga murag gipulaan ang mga tao. Sa pikas bahin mga kapuso, ang atuang Department of Justice mga higala gi-rekomendar na nga pailan og kaso si atong ang mga kapuso may labot ni ining mga missing sabongeros finally, no? Muni ang DOJ paila na og kaso si atong ang sa maning nga kaso 10 counts of kidnapping with homicide, 16 counts of kidnapping with serious illegal detention mga higala. Matud pa sa DOJ nga ang mga panel prosecutors nila, na daw sila nakitaan nga prima facie evidence. Sa ebidensya mga kapuso, lig-on nga kaso, magamit sa lig-on nga kaso, batok kang atong ang og 21 ka mga individual may labot sa missing sabongeros. Kini ang mga tao nga pailan og 10 counts of kidnapping with homicide sa DOJ. Charlie Chuhay Ang or si atong ang Police Lieutenant Colonel Ryan J. Urapa, Rogelio Borican Jr., Rodilio Anig-ig, Jezreel Mahilom, naghanam di ani. Napay mga pulis nga involved na malasa. Hala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mga 15 man sa. 16 napas ubos. 16 hindi ka baga pulis oy para sa DOJ nga 10 counts of kidnapping with homicide. Unya ang kining 16 counts of kidnapping with serious illegal detention apil po sa atong ang Lieutenant Colonel Urapa, Police Master Sergeant Cliveria, si Anig-ig, Burican, and Police Staff Sergeant Andres, Major Almildilla, Police Senior Master Sergeant Encarnacion, Police Executive Master Sergeant Kabilyan mga kapuso. O daw ni ang pangfailan o kaso sa DOJ mga higala. Ni kisi-kisi po, no? Ang abogado ni atong ang si Attorney Gabriel Villarreal ug miingon nga mura daw gi-target nya dili patas ang DOJ mga higala sa ilahang desisyon nga pag-file og kaso ni atong ang mga kapuso. Tanang atong masulti ra gyud ana no nga sa korte ka na magpaliwanag. Okay, once nga mapailan ang korte na may mukupot ana mga kapuso, so magdepende na sa korte kung unsay tan-aw nila sa kaso. Okay, anam gina no sa tanang maargabyado moingon mo gina nga alkansi ko, alkansi ni, alkansi mi. Bias to, bias ni. Tanang mga argabyado, normal man na nga mo ingon ka ana nga, dili pabor na mo, no, gi puntirya mi, gi atake mi diri,
No, normal ra na sa mga tao nga giakusahan, no, nga mo'y reaksyon. Pero kada naa naman na sa korte, tubago na dito. Ihanay na inyong depensa, iyagyag na dito sa korte, o gatong tanahon kung unsa gyud galaw ani. No, kung tinuod ba asay mas mga mayong laking abogado ninyo diha. Hala. Once nga naa na sa korte mga kapuso, the battles of the mga attorney naman na. No, kung kinsa tong mas maayong abogado, mas maing laking abogado, mao to'y mo labaw, mao to'y mo daog. Eh para-pareho manig mga abogado ni sila. So the battle of the attorneys na ni, no, ig-abot sa korte mga kapuso. Hala. Anyway, sa di pa tayo sunahan, palutson sa Double S News Roundup. napoy laing sunog karon mga kapuso. O pag-ingon ako nga magtubag-tubag ra baning mga sunog, tinuod. Natay sunog karon bagawrasa diri sa pita sa may Cordova mga kapuso ha. Pilipog Sambagan Cordova, second alarm na. Aga sunog mga kapuso, akong Osbon. Nay sunog nga girespondihan karon nga to ang kabumberuhan Pilipog Sambagan Cordova. Second alarm na ang maong sunog mga kapuso. Tubag-tubag yun. Harian gina ito mga bumbiro karong adlaw. Kamaya rabayas mga fire truck dia sa Cordova mga kapuso. So for sure, ang ato ang mga bumbiro sa Cebu City o mga tapad nga mga lugar mo responde gina dito. Gani natay si Silex dia mga kapuso kung mo responde ang Mambaling Fire. Tuol nga mga areas, Santo Niño, maka-responde ra dayon ni sila diha sa Cordova. Naara may si Silex mga igala. Hunat-hunat nagdagan diya. Mayantag madali ini. Kay layo ra baning Cordova, dili kini sila daghan og bumbero. Maayong hapon Dennis Cabrera. Ambot lang wa man gani Dakpis Roque. Utro po to. Ala. Ako kitong tawhana, di man madakpan. Bitaw, naamot na larot sana ba ni siya og kanang kuan? Nana ba ni kaso niya wala pa lang makanselar ang iyahang kining passport. Pag subayunon pa ni, pero wala pa makanselar. Pero utro po na, nahanglan po na mabalik na rin kay ampugo in town. O sa pagbianis mga na-link sa Pugo mga gala, ubay po explain nga buhaton si Harry Roque mga kapuso. Kaya may ito si kinsa gito, Bamban Mayor Alice Gowo, na preso naman. Goods na to. Ihulagway nga spy sa China, di ba? Yung mga documents nga nagdako sa Pilipinas, ni kalitlag butho diya sa Banban, himo na yung mayor. Ilona Tablada, maying gabi niya Jesus Cañete, maying gabi diha. Elwin Guyongko, good PM, grabe ka traffic diri Fuente Osmeña. O lagi na ron na Sir Elwin tungod anang di ba naman ni kananan diya sa Fuente Osmeña. Ya tungod anang kananan nakuhaan gamay ang daan, no? Kay maraming ang inner lane sa Fuente Circle ihatag manan para sa mga tao nga maglakaw. So medyo traffic gina karon mga sa mga kapuso. Minaron nga gabi hang manihapon diya sa Fuente Osmeña Circle. Mao gini kahimtang karon mga oras. Si Ma'am Matilos Evelyn na minaw sa karon mga oras, si Juvenus Cruz Naguyod Bernantes Bohol. Ma'am, kamusta ato ang mga estudyante des Bohol? Ya si Nila Matt Umali, Kaloy Umali, Tony Hirali mga kapuso from Linlen. Pagpaminaw, si Ma'am Mercy Lauronilla nagtanaw das Tipolo, Mandawi City. Salamat kaayo Ma'am Kuan. Eugenio Tagsip sa Perjan, daghan man amo ni. Kuan katong sunog sa labangon niya, fire out na karubagaw rasa. Cleofe Human. Perjan, may gabi remember last ata usa sa dakong ranggo sa pulis gigamit pud to iyahan ni makagawas jud ang mga hudas ron. Kay holiday season magtagalog mga hudas. Katuning sa DSWD. Tinuod ini mga dagko nga mga pangan basta pirmi ma-report gamiton gyud sa mga mapahimuslanon.
Kini si DSWD Regional Director Shalin Lucero. Pirmi maguni laman ng balita ba? Sabi na ron na ay mga linog. WD na ay bagyo. Siyempre, DSWD. So, pirmi ma-mentioning pangalan ni RD Shalin Lucero. Lahan sigig niya ito i-mention nga siya man atong source. So, magkadungog siya ning mga hinampak. Gaminaw, gamiton taning pangalan ni RD Lucero. Nakasayop lang inyong gitawagan supplier. O niya, gawas pa niya na nagtagalog mo nga Bisaya am to. May gingon nga kuwang straining. Mga kuwang straining pero may gani, no? Sa kung gingon, mabinantayon na to mga suppliers, mga galawa, ramailan. Eduardo Asombrado, Boss Felix Alcontin, so good na ang traffic super dyan. Pasko na yun. O lagi ni palig-unay nig bonus, Boss Felix. So, mapalig-unay og bonus ba nga makaabot og December 24 or 25. Kung atong tanawon kung 15 mas lig-un og bonus. Uban na ni, nahali naman. Duel Rabi, may pagpaminaw. Nya ito mga kapuso sa Leyte Monter Jojo Liguis, may pagpaminaw niya, boss. Boss Julius Ek. Oy, si SFO3 Wendell Villanueva. Pumaba Cebu City Fire Station, traffic kayo pagawas Ayala. Amo na doon diha, sir. Ang mga bonus gigamit na ron. Tinghatag na mga bonus ron. Mando naman tong dole mga kapuso, RD Attorney Roy Buenape. Ihatag ang bonus na dili pa mag 24 December 24. Ani uban mga kapuso ni hatag na ni dugo na. Ang uban na karong 15 pa. Kita engineer, pantay bonus. This JMM, hatag na ang 13th month, November, nahurot na. Maria Alexa Meridores, pagpaminaw des Pumpunan Baybay, Leyte. Anyway mga kapuso, nagiti igong oras diri sa ato ang tulumanon sa Double S News Run. Nagyapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Bote tangi ang 24 oras mo sunod na. Mayong gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso, dapat totoo. Double S News Roundup.